What is up guys? This is VJ Villafuerte at ngayon, magsasolve tayo ng memes. So nakita ko yung problem na to na pinost ng Facebook user na si Frida Rich. And it is a trust problem na may given na systems of linear equations sa unahan para ma-solve nyo yung loading sa trust. So dahil part din naman to ng Civil Engineering Board exam, try na rin nating isolve. Pero try nyo munang i-pause yung video at sagutan nyo muna on your own. So ito ulit yung problem. So sa trust na to, find daw yung force along member KJ. Tapos given din yung mga loadings na mahahanap nyo by solving the systems of linear equations na nasa itaas. Okay, pause nyo muna yung video, tapos i-resume nyo pag meron na kayong sagot. Tapos i-compare nyo kung parehas ba kayo ng sagot na nakuha ko. First off, bago daw tayo makapag-solve ng trust problem na to, kailangan muna nating isolve yung system of linear equations. So start tayo sa first equation. May tatlong chicken legs daw na equal sa 9135 newtons. Ang ibig sabihin nun, ang bawat isang chicken leg ay equal sa 9135 over 3, or that is equal to 3045 newtons. Pero kung mapapansin nyo, all the other units ay in kilonewtons. So, i-convert natin to into kilonewtons, magiging 3.045 kilonewtons. Next stop, solve natin yung third equation muna. May 4 na bottles daw na equal sa 2.25 kilonewtons. And that means ang bawat isang bottle ay equal sa 2.25 over 4, or that is equal to 0.5625 kilonewtons. And lastly, isosolve natin yung value ng rice bowl. Meron daw tayong equation na tatlong rice bowl ay equal sa, parenthesis, yung value ng bottle over 375, close parenthesis, kilonewtons. Ngayon, kung i-analyze nyo kung anong ibig sabihin ng 375 na yan, super liit na siguro ng value na yon kung ang value ng bottle na 0.5625 kilonewtons, i-divide pa natin ng 375. So, sa tingin ko, ang ibig sabihin ng 375 na yan ay i-divide nyo yung value ng bottle pero naka-newtons siya. So, anong ibig sabihin nun? Tatlong rice bowl ay equal sa yung value ng bottle in newtons, which is 562.5 over 375, or that is equal to 1.5 kilonewtons. Pero dahil ito yung value ng tatlong rice bowl, kailangan pa natin itong i-divide by 3. Ang ibig sabihin nun, ang bawat isang rice bowl ay equal sa 1.5 over 3 or 0.5 kilonewtons. So, ayan, meron na tayong value ng tatlong variables. Pwede na nating i-plug in yung mga values na to sa truss. So, kung ito yung drawing ng truss natin, maglalagay na tayo ng loads. Sa topmost part ng truss, meron daw tatlong rice bowls. Kung i-multiply natin by 3 yung 0.5, magiging 1.5 kilonewtons. Next stop, at each of these points daw, may i-apply na load na 2 times yung value ng chicken. So, 2 times 3.045. Ito ay 6.09. And lastly, each of these points, meron daw i-apply na 12 times yung value ng bottle. So, 12 times 0.5625, ito ay magiging 6.75 kilonewtons each. At sa question daw, pinapahanap yung internal force sa member KJ, which is nandito. So, ano yung gagawin para ma-solve natin yung internal force dyan? Pwede tayong mag-method of joints, pero super tagal nun kasi kailangan pa natin mag-start dito. So, mag-method of sections na lang tayo. So, paano ulit ginagawa yung method of sections? Kailangan yung makahanap ng hati sa truss kung saan included yung member na gusto nyong isolve. So, kung ito yung member na gusto nyong isolve, ihahati natin yung truss ng paganito. So, after nating ihati yung truss ng paganyan, kailangan nating i-isolate yung part ng truss na to at drawingan siya ng mga forces involved. So, ano yung mga forces experienced by this part of the truss? Meron kang 6.75 kilonewtons at this point. Meron kang 6.09 kilonewtons sa point na yan. Meron kang reaction at this point dahil sa pin na nandito. At meron kang tatlong internal forces dahil sa hati na members. So, yung member na to, kopyahin lang natin. Pero dahil hati siya ay naka-force na. Next up, yung member na to, kokopyahin natin siya dito. And lastly, yung member na to, kailangan natin copy. Ito siya. At ang isosolve dapat natin ay ang FKJ. So, bago ang lahat, solve muna natin yung mga reactions sa pin na to at sa roller na to. Kung papansinin nyo yung truss ulit, symmetrical naman siya. Ibig sabihin ng symmetrical, kung ano yung matatagpuan nyo sa left side, yun na rin yung matatagpuan nyo sa right side. So, para isolve yung reactions, ang kailangan lang natin gawin is i-total lahat ng forces involved. So, 6.75 plus 6.09 plus 1.5 plus 6.09 plus 6.75 equal yun sa 27.18. Pero dahil i-divide siya into 2 dahil meron kang dalawang supports, ito ay magiging
13.59 kilonewtons per support. And after that, I think pwede na tayong mag-moment along this point para ma-solve yung force na to. So, summation of moment along this point, hindi makaka-affect yung force na to kasi directly passing through this point siya. So, ang una mo makikita na force ay 6.75. Kung i-right hand rule nyo siya, ito ay positive. So, 6.75 times yung distance niya na 2. Tapos, next force is yung 13.59 na may distance na 4. Kung i-right hand rule natin siya, ito ay negative. Minus 13.59 times 4. Next up is yung force na to na yung talagang hinahanap natin sa problem. So, using right hand rule, ito ay negative FKJ times yung distance niya from the point na 2 times yung angle niya with respect to the line. Kasi kung mapapansin nyo, hindi naman siya perfectly perpendicular sa distance along the point. So, kung i-compute natin ito, kung mapapansin niyo ang angle na to ay equal sa angle na to plus yung 90 degrees na to, which means ang kailangan lang natin isolve is yung angle na to. At yung angle na to ay equal sa angle na to. At para ma-solve yung angle na yan, ito lang ay tan inverse ng 2 over 4. So, kung isosolve nyo ang tan inverse ng 2 over 4, ito ay magiging 26.565. At kung dadagdagan nyo ng 90, ito ay magiging 116.565. So, ang ibig sabihin nun, ang FKJ times 2, imumultiply pa natin ng sine ng 116.565. At kung i-isolate natin ng FKJ, ito ay magiging 6.75 times 2 minus 13.59 times 4 all over 2 sine 116.565. Kung isosolve natin siya sa cycle, ito ay magiging 22.84 kilonewtons. Ang ibig sabihin ng negative dyan ay in compression yung member na yon. So, ang final answer ay equal sa 22.84 kilonewtons compression.